Love, pahingi akong pambahay. Tsaka na pala, love. Kamusta ang trabaho mo? Okay lang, medyo nakakapagod. Love, may gusto lang sana akong itanong. Nakausap ko kasi yung nanay ko eh. Medyo malalim yung naging usapan namin. Eh, may point naman siya kasi, di ba, 5 taon na tayo nagsasama. Wala ba tayong balak magpakasal? Teka lang. Nanay mo ba talaga yung tanong o ikaw yung may gusto? Love, bakit may mali ba sa akin? May kulang ba sa akin? Kasi, natural lang naman na gusto ko na pakasalan mo ko, di ba? Love, darating naman tayo dun eh. Love, 5 taon na tayo nagkalibin. Yun na lang yung kulang eh. Tignan mo, kilala na tayo ng pamilya ng isa't isa. Kahit ngayon mga kamag-anak natin, kamag-anak mo. Ang tawag sa akin, asawa mo. Eh, yun naman eh. Okay naman yun eh. At least kilala na tayo. Gusto ko lang makasigurado. Gusto ko magkaanak muna tayo bago kita pakasalan. Mas priority sa akin yung anak. Kasi yung kasal na yan. Ha? Ano ibig mo sabihin? Love, mahal naman kita. Kaya lang, pag kinasal na tayo, mamaya malaman natin na hindi pala tayo magkakaanak. Eh di, useless din yung pagkakasal natin. Ano? So may kondisyon? Hindi naman sa ganun, love. Hindi eh. Parang ganun yung ibig mo sabihin. Binahay mo ako 5 taon. 5 taon tayo nagsasama. Tapos wala ka palang balak pakasalan ako dahil hindi pa ako nabubuntis? So, parang sinabi mo sa akin na kung hindi ako magkakaanak, wala akong halaga sa'yo. Love, practical lang ako. Tsaka, Ang practical. So paano kung hindi tayo magkaanak? So hindi mo talaga ako papakasalan? Ano, maghahanap ka ng ibang babae na bubuntisin mo? Anong klaseng kondisyon yan? love, huwag ka naman magalit, oh. Hindi mo naman kailangan ma-stress ng ganyan. Darating din tayo doon, pero hayaan mo na magkaanak tayo. Yun lang naman yung gusto ko eh. Alam mo, busy rin naman ako sa trabaho. Di ba? Hindi mo talaga ako gustong pakasalan. Gusto mo lang akong anakan. Love, teka lang. Love, Ano? Yun talaga yung dahilan niya, kaya ayaw kanyang pakasalan? Mars, ba't ganyan yung asawa mo? Ewan ko, Mars. Naintindihan ko naman somehow kasi nangarap naman talaga namin na magkaanak eh. Kaya lang. Paano kung hindi talaga ako magkaanak? So, ibig sabihin, hindi niya talaga ako papakasalan. So, nagsasayang lang ako ng ilang taon sa kanya. Mars, wala naman sa'yo yung problema eh. Hindi mo naman kasalanan yun kung hindi kayo magkaanak eh. Pero, Mars, sa tingin ko, kailangan mo ata magpa-check up. Mars, Kasi, pakiramdam ko naman wala namang problema sa akin eh. hindi Mars, kasi babae ka. Mas madali sa atin kung ikaw muna yung magpapa-check up sa inyong dalawa. Para naman kung walang problema sa'yo, edi sa kanya pala yung may problema. Pero paano kung takot kasi ako eh. Paano kung kapatunayan na hindi talaga ako pwedeng magkaanak? Na hindi ko talaga kaya magkaanak? So, ibig sabihin, ihiwalayan niya ako. Yan ba yung ibig niyang sabihin? Kasi nalilito ako, Mars eh. Parang yun yung dating. Na kung hindi ako magkakaanak o hindi ko siya mabibigyan ng anak, hindi niya ako papakasalan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, di ba? Magpa-check up ka. Para kung walang problema sa'yo, di ba? E di sampal mo sa mukha niya yung result ng check up mo. Di ba? Ganun lang kadali yun, Mars. Sige. Bukas kapacheck ako. Hindi ko na lang muna sasabihin sa kanya. Gusto mo ba na samahan pa kita? Hindi naman. Sige. Kaya ko naman isa. Sige, basta balitaan mo ko agad kung ano yung resulta. Sige na. Uwi na muna ako. Hindi ka muna ba magtataga? Palamig ka muna dito. Hindi. Sige na. Uwi na ako. Sige, ingat ka ah. Te! Naucha. Te!
Si Kuya. Ah, nga pala. Nabalitaan ko nag-away daw kayo ni Kuya. Eh, alam mo naman yung si Kuya, di ba? Ayaw padalos-dalos magpakasal. Sa 5 taon na kami nagsasama ng kuya mo. Hindi pa ba sapat yun? Sapat na, pero syempre, nagiging practical lang si Kuya. Practical saan? Na gusto niya munang magkameron kayo ng anak bago kayo magpakasal. Ate, ang kasal hindi pa dalos-dalos yun. Syempre, sa panahon ngayon, dapat meron kasiguraduhan. Hindi pa ba sapat yun 5 taon na nagsasama kami para maging sigurado siya sa akin? Ate, hindi naman sa ganun, pero syempre, gusto ni Kuya, may magmamana ng apelyido niya. Sige, sabihin natin, paano kung hindi ako mabuntis? E di, mas mabuti pang malinaw bago kayo ikasal. Kaysa naman yung kasal na kayo tapos hindi naman pala kayo magkakaanak, di ba? Tsaka, narinig ba yung sarili mo? Babae ka rin Hindi ba parang unfair naman nun para sa mga babae? Pagkat hindi magkakaanak, hindi pwedeng pakasalan? Eh, ate naman, may point naman si Kuya, di ba? Oh, gusto mo, magpapakasal kayo. Magkano yung gagastusin nyo? Tapos, ang ending, hindi pala kayo magkakameron ng anak. Siyempre, ang mga lalaki, gustong dumami yung pamilya. So sinasabi mong hindi ako para sa kuya mo? Na maghanap siya ng kayang bigyan siya ng anak? Ganon? Eh, hindi naman sa ganun, ate. Pero, siyempre, tulad ng sabi ko sa'yo kanina, nagiging practical lang si Kuya. Siyempre, gustong-gusto na magkaanak eh. Sa tingin mo ako, hindi ko gusto. Ha? Eh, gusto mo naman ate, kaya lang, siyempre, dapat nag-uunawaan kayo, kaya mag-usap kayong dalawa ni Kuya. Eh, tsaka, gano'n naman talaga, di ba ate? Babae naman ang nagdadala ng bata. So sinasabi niyo talagang ako may problema? Eh, ate, hindi sa ganun. Pwede ba huwag ka masyadong sensitive? Eh, sana unawain mo na lang si Kuya. Eh, huwag mo kasi masyadong pilitin magpakasal agad, ate. Piliin niyo muna na magkameron muna kayo ng anak. Kayo hinihintay niyo magkaanak ako. Ako ang hinihintay kung panindigan ako ng kuya mo. Ate, kilala ka naman na ng pamilya namin. Yung mga kamag-anak namin, hindi pa ba sapat yun? Ang importante, kilala ka nila. Hindi si Kuya nagpapakilala ng iba. Para, Ano nga eh? So paano kung hindi ako magkaanak? Hindi niya ako papakasalan. Yun. ate, mahal ka naman ni Kuya eh. Hindi sapat yun, Cha. Alam mo, buti pa, umuwi ka na sa inyo. Baka pati tayo mag-away. Bahala ka, ate. Buti pa pag-usapan niyo na lang. Nandiyan ka na pala. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? May nilakad ako importante. Kailangan natin mag-usap. Para saan? Ano para saan? Alam mo naman kung ano yung problema natin, di ba? Alam mo, kung issue pa rin yung kasal sa'yo, pagod ako, pwede ba? Gusto kong magpahinga. Wala ba talaga sa'yo yung gusto kong mangyari? Dahil hindi ako magkaanak? Kaya ayaw mo kong pakasalan? Hindi ba sapat sa'yo? Kilala ka mo ng buong pamilya ko Gusto kong maging legal. Gusto kong maging legal yung pagsasama natin. Sabi yung iba nga dyan eh. Ilang taong magkasama. May mga pamilya na pero hanggang ngayon di pa rin kasal. Ba't minamadali mo ba yung kasal? Mahal naman kita eh. Hindi ba sapat yun? Importante sa akin yun. Mula pagkabata ako, pangarap ko magpakasal. Hindi ako para ibahay mo lang. Ano para matapos na? Sige. Tingnan mo. Walang problema sa akin. Nagpa-check ako. So kung hindi tayo nagkakaanak, hindi ako ang problema. Saan gusto palabasin? Wala akong gustong palabasin. Ang gusto kong magpa-check up tayong dalawa. Parehas tayo. Hindi lang ako. Saan gusto mo mangyari? Ha? Pinapalabas mo na nga sa akin eh. Ako yung problema dito. Ganun ba? Wala akong sinabing ganun. Wala! Pero pinatunayan mo. So ano, ako yung may problema? Gusto mo magkaanak, di ba? Yan yung kailangan natin gawin. Ngayon, ginawa ko yung part ko. Kailangan mong gawin yung part mo. Paano natin malalaman kung
magkakaanak tayo kung hindi natin gagawin yan? So, ginawa mo nun, di ba? Di okay ka. Okay, fine. Walang problema sa'yo. Love, 5 taon na tayo. O dahil akong problema, yun ba yun? Ayaw mo akong pakasalan dahil gusto mo makasigurado. Ayan na yung kasiguraduhan, no? Hindi ko sinasabing problema ka. Pero yun yung kailangan natin gawin. Pero ito yung dating, di ba? Pinamumukha mo sa akin na ako yung problema dito. Sabi, hindi ganun. Hinihingi ko lang sa'yo, maging patas ka naman. So, ano gusto mong mangyari? Kailangan patunayan ko sa'yo na wala akong problema para pakasalan kita? Baka nga. Baka hindi pa tayo handa. Ano? Eh di ba, ikaw nagbigay sa akin ng kondisyon? Napapakasalan mo ako pag nagkaanak tayo? Ako na kayo gumagawa ng paraan eh. Bakit parang nababaliktad yung sitwasyon? Alam mo, pagod na ako sa trabaho. Gusto ko munang pahinga. Teka lang. Anong ibig sabihin yan? Alis ka? Wala rin naman patutunguhan tong relasyon na to eh. Di ba sinabi ko sa'yo pagod ako? Bakit ganun? Bakit parang unfair naman? Bakit palaging kailangan ko maghintay sa'yo? Maghintay sa'yo na pakasalan mo ako. Tapos ngayon, pagod ka. Pwede ba? Huwag mo nang palakihin to. Di ba natin kailangan umabot sa ganito para ano? So, saan tayo kailangan umabot? 5 years na nga eh. Ano, 10 years? 20 years? Paano kung hindi tayo magkaanak? Tatanda na lang tayo, hindi mo pa rin ako pinapakasalan. Darating naman tayo doon, di ba? Sinabi ko na sa'yo Paano yan nga tayo darating? Ayaw mo gawin yung part mo. Ginagawa ko naman yung parte ko, di ba? Gusto mo magkaanak ako. Nagpa-check up ako. Walang problema sa akin. Oh, sige na. Ako na yung problema. Ano, para matapos na to. Ikaw naman talaga eh. Wala namang problema sa akin. Kita-kita mo naman, di ba? Pinatunayan ko yun sa'yo. Ano pa bang kailangan kong patunayan para panindigan mo ko? Pakakasalan naman kita eh. Kailan? Ha? Pag nabuntis ako, eh paano nga ako mabubuntis? Eh, ayaw mo nga magpa-check, di ba? Kaya ano? Lalayasan mo ako? Yun ba yung solusyon dyan? Busy ako. Hindi ako aalis. Dahil ayaw mo magpa-check eh. Hindi ganun. Aalis ako dahil ayaw mo kong panindigan. Yun. Kasi ako, kung magpapacheck ka at papatunayan na ikaw yung may problema, may problema sa akin. Kaya kitang panindigan, kaya kitang pakasalan dahil mahal kita. Pero pinapamukha mo sa akin na kaya mo lang akong panindigan kung mabibigay ko sa'yo yung gusto mo. Sorry, love. Naging makasarili ako. Pero hindi mo naman kailangan gawin ito eh. Huwag ka mag-alala. Sige. Para sumama yung loob mo. Papakasalan kita. Hindi. Ayusin mo muna yung sarili mo. Magsasorry ka lang sa akin dahil ano, aalis na ako. Para hindi ako malis. Mag-isip ka muna. Love.